Sir Ricky, when you were writing the novel po, na-imagine niyo po ba na gagawin din ito sa isang stage play or dun sa movie na katulad po ng offer sa inyo na mention niyo po kanina? Stage play hindi eh. Movie, nasa mind ko na eh. Na may mag-aalok sigurado, agad-agad eh. At meron nga eh. So yun, mas movie yung nasa mind ko that time. Pero stage play, hindi eh. At saka that time, hindi pa ganun ka-booming ang theater. Unlike these past 2 years, nagsulputan na, parang nagtatribe talaga eh. At ang mga ko ngayon, puro theater na, like moral, musical, tribe, kaya and then carnal, and theater. Ilang nagsulputan. So, ayun, that time. So feeling niyo po mas may market ngayon ng theater kaysa sa movies? Sana pareho. Taga-movies, sana pareho. Pero natutuwa ako kasi ang theater dati parang isang nakahiwalay lang ng mundo eh. Pero ngayon nakikita ko ABCD nanonood eh. And then, ang mamahal, and then nagbabayad sila eh. Major na ngayon ang theater. Kaya nga parang major entertainment na. Nagbo-boom talaga eh. And ngayong na-involve ako dito, nakikita ko one reason eh. Pag nasa set ako sa movies, masaya naman eh. Pero iba ang energy ng theater people. Yung energy nila bumubulwak. Nagaling ako sa isang himala na ganun din eh. Yung theater, sinakapitsadoro sila, between eh, ganun din eh. And then dito eh. Kaya may kita point, nanonood ako, alas lahat ng palap, nakikita kami lagi nito sa nanonood ako. Kasi ang sarap mapagitna sa isang community ng ganun ng energy. Which I think. And collaborating with Direk, Yong, and the producers po, may sige po kayo sa pagpilit dun sa mga characters? Well, nagpapakomment sila sa akin doon na sa approach doon sa play. Like we had one session sa bahay where we discussed nga na actually love letter ito to writers. Hindi siya talaga love story lang. Kasangkapan lang yung 5 kwento. And magkakaisa naman kami ng mind doon eh, nung nag-meeting kami. Then after that, nag-discuss kami, paano kaya ito? Kasi alam ko mahirap gawin. Dahil nahirapan din ako. Kaya nag-collaborate, nagtutulungan naman kami lahat. But I think we're guided by a philosophy that guided me in writing the novel, which is, parang masakot din yung kanina sa incest. Unang-una yung mga lumalapit sa akin sa book launch, linawin ko ngayon, yung sinasabi nila para silang si Sandra. May ganun silang karanasan sa kuya nila, mga lumalapit. I think part ng nag-guide sa akin ng persuasion sa novela, kailangan bigyan natin ng espasyo ang mga kwento ng lahat ng tao, no matter how we may condemn them as unlike us, if they realize on their own na mali nga naman ang ginagawa namin at nire-redeem nila ang sarili nila, like Sandra. And dun sa nobela, it will turn out na isa sa pinaka-fair at dissenting tao in the end was Sandra. More than Erica, and more than Bessie, na hanggang end may team ang puso. Pero si Sandra, kaya naging kaibigan ng totoong Lucas, malinis ang puso niya eh. Nahilap lang siya. So, babalikan ko yung sinabi ko. So, I think, trabaho namin lahat na nasa sining, literature man o theater, kailangan bigyan natin ng espasyo ang kwento ng mga tao na ordinarily, ilalagay na nila sa dalim na ay prostitute yan, ay bakla yan, ay incestuous yan, ay assassin yan. Kailangan pa rin nating mabigyan ng espasyo ang kwento nila at maintindihan sila. Pero hindi para i-condone at encourage sila. Si Sandra naman may redemption sa kanya. And sir, coming from film po na doon kayo unang nakilala eh. Sa film? Sa film Actually po. sa literature, short stories. Opo. I mean po, yung syempre yung stories niya nagagamit po sa film. Naisip niyo po bang i-suggest, no offense man po sa mga stage actors, alam natin kung kagagaling yung mga stage actors, pero na-i-suggest niyo po ba sa mga directors and producers na kumuha ng mga sikat na artista na mag-stage play? Kasi may mga actresses din po tayo and actors na gusto rin nilang sumubok ng stage plays, di ba? Open naman ako na
Yeah, pumapasok na sa theater yung maraming mga movie actors eh. At marami rin naman theater actors na pumapasok sa movies. I think naman dapat walang exclusivity. Yes. Dapat mas inclusive and open naman tayo dati. Pero kung tatanungin, I'd rather see fresh faces na gumaganap rather than artista na meron ng daladalang image sa kanya. So kung minsan may bagahe ng dala yan. Pag ganun eh. Nag-a-adjust ka na sa... May kwento na yung artista sa mind ng audience bago pa man nagsimula yung play. So kung minsan mas maganda yung ganong freshness. But otherwise, walang nagsabing huwag ito, huwag ganyan eh. Yun I think basta mahusay lahat at magampanan nila yung role. Ako okay na ako dun eh. Masaya ako na nagsusulputan talaga lahat. Pati yung mga works ko from Himala to and so on, to Moral, to Carnal. Masaya. Parang nagsusulputan lahat at pinanganganak lahat. Yeah, thank you, Sir Ricky. Kay, naman po, kay Chair Liza. Ayan. Chair, gusto ko lang malaman, syempre, from doing concerts, tapos may iba pa kay projects ni Direct Eyes. So, paano naman nagkaroon ng collaboration with this stage play? Kasi di ba choosing, tapos dito, paano kayo napasok ang Fire and Ice? Well, yun nga, to be honest, before I became very much into film, I was a theater actress first. And napakaraming mga kasamahan ko dito sa Entablado na when I was in college, nakatrabaho ko na sila. Si Martha, we were co-actors in plays. Si Jay, ang aking kasambahay na love interest. Marami kaming DUP dito. So, ang sarap lang na I'm going back to my roots and kung ano talaga yung nagbigay sa akin ng inspiration to really immerse ourselves in the creative arts. So whether that's producing live concerts, making films, or doing theater plays, in-inspire ako ng asawa ko na, love, balikan natin lahat yun. So when we did our play, hindi siya madali, di ba? But this is the perfect time to do it. Pero, syempre challenge siya because we're doing a lot of original. Kami ni Ice, we're doing a lot of original. We're doing originals. Meron din kaming gagawin ngayon in the later part of the year. So, when this came after choosing, para siyang answered prayer na, ay, mukhang dinadala nga kami dito. Yung production manager nito, si Rax Regalado, is one of my really, really close friends in college. And si Yong, na-meet ko siya, and he said, this is his comeback in theater. So, of course, full support kami. And, ang walang second thoughts when sabi sa amin, kasi confidential to dati, bawal sabihin yung title, pero isa siyang libro ng national artist. Parang, sino ko ba yung national artist? Merong libro. So, yes kami agad. And we're very honored and privileged. Thank you, Lambert, our co-producer, to be part of this very, very important piece of theater na mapapalood natin soon. Especially because Women's Month. Yes. And curious lang ako kasi I'm not familiar with stage plays kasi kung ano. Sa movies kasi, meron tayong to honor yung mga magagaling nating actors. Di ba meron tayong mga awards night? As former FDCP chairperson, meron ka din bang plans for theater na magkaroon din ng ganong recognition ng mga stage actors? Mga parang awards. We attended ALIU Awards last year, and of course, there can always be a lot of spaces for more spaces for recognition of ng mga magagaling nating artista sa teatro. And pinag-usapan namin siya ni Ice right after nung umuwi na kami, na parang sabi ko, love, kung meron tayong urian, meron tayong FAMAS, meron tayong Luna Awards sa film, hindi naman, I'm sure they will accommodate if there's one that would really parang honor
at magkaroon ng magandang body para i-honor yung mga theater actors natin. So, napapag-usapan namin siya ni Ice kasi pumapasok na kami ulit dito. And I will never forget the time when The FAMAS was revamped from its many years. Kasi pag tumatagal ang isang awards night sa atin, marami siyang mga kinakaharap na mga challenges, especially financially. And sometimes, may tendency na nakukompromise yung integrity, yung kredibilidad, ng mga award-giving bodies na to na napaka-importante kasi hindi lang siya nagbibigay premium sa mga artista or sa mga gawa ng mga nasa likod ng teatro or film or kung alin man. It provides validation for us. And it's very important that that validation is coming from people who are really credible. So, sometimes you go through that challenge, and Sir Ricky came sa FAMAS para buuin ng isang buong college ng jury na nagbigay ng ningning ulit, tsaka talagang value no, sa mga nanalo sa dito sa film, sa award-giving body na ito. So, sana magkaroon tayo ng mas marami pang ganito ding platforms para sa theater actors natin. Especially now, there's so many plays. Ang daming mga musicals, ang daming mga theater productions in these recent years. And yes, sana. So, wala na natin. Last na lang curious lang ako bakit hindi nag-audition si Ice for this. Wala kang Baka daw hindi ko nag-audition. Bakit hindi ka sumali? May pong sa bahay. Pero hindi mo after choosing, kasi di ba nag-choosing ka din? Yes. Siguro, kailangan ko lang munang, parang hindi kami obrang magsabay talaga ni Liza sa mga aspetong ginagawa namin. Like, pareho kami in theater. Parang, kailangan bumalik muna ako sa normal kong ginagawa because we have choosing sa June. So, in preparation for that, in short, I need to earn. Sorry. Para makapag-produce kami ng mga ganitong productions, alam naman natin, puso talaga at passion pagdating sa teatro. So, it's good to have a husband na talagang bumubuhay sa Fire and Ice. Kailangan ko lang kumita sa ngayon. Kala ko may overexposure. Walang ganun. Okay, thank you. Thank you.